ang remote activation ni Gojo Satoru ng kanyang Halo Purple na nag-iwan ng takot sa puso ni Sukuna at lumusaw sa kanya kasama na si Mahoraga. Prior to this video, meron tayong spoiler review wherein may mga nabanggit tayong details na pwedeng hindi na natin mabanggit sa video na to. Kaya I suggest panoorin nyo rin ang spoiler video natin na yun. Now let's proceed right away sa official translation scans. Makita natin sa pinakaunang page ay unti-unti nang nawawasak ang katawan nitong si Agito nang dahil sa ginawang maximum output ng blue ni Gojo. Which makes this a 2v1 battle na lang at dahil nga sa dalawang beses lang nakagamit ng Black Flash si Gojo Satoru, patuloy pang tumataas ang intensity niya. Hindi lamang siya nasa zone, kundi mas lalo pang tumataas ang kanyang output habang tumatagal ang laban. For this very reason, nagawa nang maibalik ni Gojo Satoru ang kanyang naputol na kanang kamay sa pamamagitan ng reverse curse technique na dahilan kung bakit si Ryomen Sukuna naman ay nakakaramdam na ng tensyon at pagkanerbiyos. Now this is not an opinion of mine, hindi ito isang bias na opinion. Mismong ang narrator na ng Jujutsu Kaisen ang nagsabi nito. Ito ang pinakaunang beses sa buong history ng Jujutsu Kaisen at sa buong talambuhay ng King of Curses na makaramdam ng ganitong feeling. Na hindi naman natin masisisi si Sukuna dahil paano na nga lang kung at some point ay makabalik sa climax or sa prime itong si Gojo Satoru na para bang nagsisimula pa lamang ang laban without any injuries, all due to the help of Black Flashes. Then without wasting any more time, agad na nag-blink si Gojo Satoru sa malapit sa kinaroroonan ni Mahoraga para mag-launch na naman ang isang suntok na nagdudulot ng panibagong Black Flash na naman. At matapos yun, hindi pa siya tumigil, pinatuloy niya pa ang paglipat-lipat ng position hanggang sa makarating siya sa kung saan naman naroroon si Ryomen Sukuna, wherein inunahan naman ni Sukuna sa pag-atake si Gojo Satoru. However, since si Gojo nga ay nasa zone na ngayon, sinalo niya ang suntok ni Sukuna ng para lang habang tumatawa pa habang tinatapon si Sukuna papunta sa kung saan tumalsik kanina si Mahoraga. All of this while preparing for another Black Flash. So meaning ito nang ika-4 na beses na gumamit si Gojo Satoru ng Black Flash sa kanilang laban. Nang dahil dito, pinilit ni Mahoragang protektahan ng kanyang master na si Sukuna dahil nakita naman natin sa previous chapters kung anong naging epekto nito maging kay Ryomen Sukuna na napatulog nga siya. Nang dahil dito, hindi gaano tinamlan ng suntok itong si Sukuna, subalit pareho silang tumalsik ni Mahoraga ng dahil sa impact. Nagsimula nang magbanggit ng mga chant na naman itong si Gojo Satoru habang sinasabi ang mga salitang phrase, Paramita, Pillars of Light. Nang dahil dito ay biglang parang may naramdaman si Sukuna. Nabanggit ng narrator na sa tuwing gumagamit ang isang cursed sorcerer ng kanilang curse technique ay merong parang umaapaw na aura or energy mula sa kanilang katawan, and basing from that energy ay pwedeng mahulaan ng mga nakapaligid ditong iilan pang sorcerer kung anong gagamitin itong technique. It's like something of a hint na naibibigay ng isang cursed sorcerer bago pa nila completely mailatag ang technique na kanilang gagamitin. Ito ay ang tinatawag nilang spark. And based from these incantations na binabanggit ni Gojo Satoru and based sa spark na nai-emit ng katawan nitong si Gojo Satoru, biglang na-perceive nitong si Sukuna na ang gagamitin ni Gojo Satoru ay walang iba kung hindi ang curse technique reversal na red. Nang dahil dito, binalak na ni Sukuna na isalo or ipatangke ang curse technique reversal red kay Mahoraga. Therefore, makakapag-adapt na din si Mahoraga sa red at hindi lamang sa blue, kaya mas lalo na itong magkakaroon ng immunity sa curse techniques ni Gojo. Now this judgment was on point, walang kahit na anong mali sa naisip nitong si Ryomen Sukuna. However, within a very small difference sa kanyang ina-expect, ginamit at itinutok ni Gojo Satoru ang kanyang red upwards towards the sky at hindi patungo sa kung saan naroroon sila nitong si Ryomen Sukuna at ni Mahoraga. Nang dahil dito, nagtakabigla si Sukuna, pero nang biglang may naisip siyang bagay, natakot siya habang sumisigaw ng Mahoraga. It's as if gusto niyang pakilusin ng napakabilis and instantly itong si Mahoraga para makagawa siya ng paraan na hindi magawa ni Gojo ang pinaplano niya. And as you can see from this panel, bakas na bakas sa mukha ni Sukuna ang pagkakaba, ang tensyon at ang takot sa binabalak gawin ni Gojo Satoru. Ito na din ang naging rason at dahilan kung bakit biglaan na lamang siyang napasigaw kay Mahoraga. Mahoraga naman, without any first thought, agad na kumilos para sundin ang inuutos sa kanya ng kanyang master na si Sukuna. Pero meron ding umiikot na thought sa loob ng kanyang utak. Naisip niya na sa pamamagitan ng pag-merge ng laps at ng reversal, also known as blue and red, ay pwedeng makapag-create itong si Gojo Satoru ng kanyang technique na purple. Isang technique na nagpo-produce ng unimaginary mass na talagang hindi nila mapipigilan. Maging itong si Mahoraga na isang Shikigami, alam na alam sa kanyang sarili na kapag na-launch nitong si Gojo Satoru ang kanyang purple, hindi siya makakasurvive. And then dito na na-reveal kung anumang plano ang naisip nitong si Mahoraga at ni Sukuna. Ang plano pala nila ay ang wasakin ang blue orb na na-create ng maximum output ng blue nitong si Gojo Satoru para
para patayin si Agito. Therefore, kapag wala na nga naman ang blue, matitira na lamang ang red, and without any blue ay hindi sila makakapag-create ng purple. But then nang malapit na sanang makarating si Mahoraga sa pinaka-location kung saan naroon ang blue at para masira na ito, dahil alam naman natin magiging napakadali nun para kay Mahoraga dahil meron na nga siyang immunity sa blue. However, biglang nag-teleport itong si Gojo Satoru sa kung saan naroon ang blue at itong si Mahoraga, for the main reason na sa pamamagitan ng parang attraction ng blue ay nahila siya nito papunta sa kinaroroonan nito. Therefore, mas nauna pa siyang makalapit sa blue kaysa kay Mahoraga. At dahil na rin nga merong immunity itong si Mahoraga sa blue, hindi siya nahigit ng blue dahil lang hindi siya tatabla ng attraction nito. Kaya mas nauna talagang makarating si Gojo. At this point, nag-backfire ang kanyang immunity. Alam na ni Mahoraga na tatanggap siya ng isang napakasolid na atake na naman mula kay Gojo Satoru, kaya pumasok na siya ng kanyang defensive stance. However, sa pamamagitan ng isang napakasolid na suntok na naman, Mahoraga was rendered vulnerable. Nang dahil dito, hindi na nakaya ni Sukuna pang tubunganga at umasa na lang kay Mahoraga sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng kanyang piercing blood, or should we say piercing water, ay tinangka niyang wasakin or stimulate ang red from the inside. Therefore, kung mawawasak nila ang red at hindi ang blue, hindi pa rin matutuloy ang purple dahil kung kahit alin lang naman ang masira nila sa dalawang orbs, hindi na magiging successful ang remote activation ni Gojo Satoru. Puntong ito, wala nang pakialam si Sukuna kung maging vulnerable pa siya sa gagawing atake ni Gojo Satoru as long as ma-launch niya ang kanyang piercing water, na dahilan naman kung bakit nakasalo ng kanyang tagiliran ang suntok ni Gojo Satoru. Habang tinitingnan niya ang kanyang piercing water na unti-unti nang lumalapit sa red ni Gojo habang sinasabing too slow, you're too late. However, binigyan lamang siya ni Gojo Satoru ng isang dead look dito habang nagbabanggit naman ng panibagong incantation. Dito na na-realize ni Ryomen Sukuna na ang incantation naman na ginagawa nitong si Gojo Satoru ay para naman sa fortification ng curse technique lapse naman ni Gojo na ang blue, habang sinasabi ang face, Twilight, the Eyes of Prana. Nang dahil dito, mas lumakas pa ang attraction ng blue nitong si Gojo Satoru na dahilan kung bakit nagbago ang trajectory ng piercing water ni Sukuna. Instead na tumama ito and mas stimulate ang red from the inside, hatak ito ng blue orb ni Gojo Satoru, and matapos itong mag-land ng contact sa blue ni Gojo, wala itong nagawang epekto. Ito lamang ang nagpapatunay na talagang kapag sineryoso ni Gojo Satoru ang pag-create ng kanyang curse technique with incantations, with proper deployment, napakalakas talaga nito. Dito na nagsimulang makaramdam na naman ng takot si Ryomen Sukuna habang iniisip niyang wala na siyang magagawa dahil pareho na silang nag-fail ni Mahoraga sa kanilang plano. Gojo Satoru naman nag-create na naman ng panibagong incantations habang sinasabi ang 9 ropes, polarized light, crow and shomyo, the gap between within and without. Now, alam naman natin kung anong technique ang ginagawa ng incantation ni Gojo Satoru. Yun ay walang iba kung hindi ang halo technique, purple. Nagkaroon ng konting diversion sa kwento and sa panels, biglang nakarating tayo sa perspective kung saan nandito ang allied sorcerers at humihingi ng tawad itong si Yuta kay Kusakabe habang sinasabing paumanhin daw dahil kung sakaling nagpilit pa nga siyang mag-intervene sa laban hindi mapupull off ni Gojo ang kanyang planong ito. Dahil as we know nga, there is only one principle pagdating kay Gojo Satoru. The moment wherein Gojo Satoru is in the zone ay kapag nag-iisa lamang siya. And then matapos nga ang incantations, ang proper deployment ni Gojo Satoru ng kanyang halo technique purple ay completely niya na itong nailatag. Makita natin dito ang takot sa mukha ni Ryomen Sukuna at maging ni Mahoraga na palaging nakangiti, ngayon ay hindi na maipinta ang mukha. Kung papansinin din natin dito, wala nang ibang maisip itong si Ryomen Sukuna kung hindi ang tumingin na lamang sa unti-unting pagbuo ng purple ni Gojo. Matapos magkaroon ng contact sa blue orb at sa red orb nitong si Gojo Satoru na ang lapse at ang reversal ay nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog sa loob ng Shinjuku. Sa sobrang lakas ng pagsabog na ito maging ang mga buildings na hindi pasok sa proximity ng explosion nawasak ng dahil lamang sa impact. Pero ang pinaka-importanteng bagay dito makikita nating tumalsik na ang Dharma Chakra wheel ni Mahoraga kasama na ng pagkadurog at pagkapulbos nito. Meaning, patay na si Mahoraga. Just as we expected, ang purple ay ang technique na hindi niya magagawang i-adapt no matter what. Maybe there is an exception kung sakaling tamaan siya ng purple nang hindi siya napapatay. Pero napaka-imposible naman nun dahil siguradong hindi naman siya gagamitan ng purple ni Gojo nang hindi siya mapapatay instantly within one tap. Nang dahil sa explosion ng halo purple ni Gojo Satoru, nawasak ang napakalaking parte ng Shinjuku. At kung papansin natin, it's as if para bang winalis at parang pinulbos ang mga building na inabot ng proximity ng pagsabog nito. Pero ito ang pinaka-importanteng bagay dito. Makikita natin ngayon si Ryomen Sukuna na talagang wasak-wasak ng katawan. Naputol na ang kanyang kaliwang kamay,
halos nawasak na maging ang kanyang kanang paa at talagang punong-puno na siya ng severe injuries. Ang karumal-dumal na itsurang ito ni Sukuna ang naidulot sa kanya ng halo purple ni Gojo Satoru. And as you can see from these panels, ang natitirang dahilan na lang kung bakit buhay at gumagalaw pa itong si Ryomen Sukuna is that hindi pa siya binibigyan ng follow-up attacks ni Gojo. Dahil kung gugustuhin niya, pwede niya nang patayin si Sukuna at this point. Since maging ang paggalaw at pagtayo nga ay nahihirapan na siya at ang dahilan na lang kung bakit nakakatayo pa siya ay ang debris na kanyang sinasandalan. Binigyan pa siya ng explanation dito ni Gojo Satoru habang sinasabing ganun daw pala at ito ang pinakaunang beses na gumamit siya ng ad-lib remote deployment ng kanyang halo purple. Although hindi ganun kadali itong i-deploy, napakalaki naman ang difference pagdating sa damage na nai-inflict nito dahil as you can see kapag nga naman ginagawa niya ang kanyang purple habang tinututok ito, although napaka-compress ng energy, specific naman na nagiging target. Ngayong hindi siya nakapag-create ng specific target, napakalaki naman na nakreate niyang explosion. And although maging si Gojo Satoru ay nagtamo ng significant damage, hindi yun kasing lala ng damage na tinamo ni Ryomen Sukuna. For the main reason na ang ginamit niya sa explosion ng curse technique na yun ay ang kanyang mismong cursed energy. Dito na nagsimulang ngumiti na naman si Kusakabe habang sinasabing nakabalik na naman ang output ni Gojo Satoru nang dahil sa tulong ng mga Black Flashes. Laban kay Ryomen Sukuna na severely damaged na, napakabagal na ng healing process or ng reverse curse technique regeneration at hindi na kayang isamon pa si Mahoraga, pati na rin ang paggamit ng kanyang domain amplification. For them, this only means one thing: it is a win for Gojo Satoru. Now this is where the chapter ends with a declaration ng pagkapanalo ng Honored One sa laban ng Strongest. Although napakarami din sa iilan pang Jujutsu Kaisen fans na sumusuporta kay Sukuna ang nagsasabing si Kusakabe daw ang nag-declare ng winner at hindi ang narrator, there is an editor's comment na nagsasabing the Strongest etches his name into the old battlefield of Shinjuku. Now this is an indirect declaration of kung sino man ang nanalo sa laban, hindi Gojo Satoru. Ngayon alam ko ang nararamdaman nyo, maaaring hindi pa dito nagtatapos ang laban, but at this point, Gojo Satoru has already proven na talagang mas malakas siya laban kay Sukuna. Hindi lamang niya tinalo si Ryomen Sukuna gamit ang katawan ni Megumi, gamit ang curse technique ni Megumi at gamit si Mahoraga at ang 10 Shadows, which is one of the top 3 most strongest curse technique sa loob ng verse. Nagawa ni Gojo Satoru i-clutch ang napakatinding predicament na kinaharap niya ngayon sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling abilidad at hindi umaasa sa tulong ng iba, despite them being available for him naman dahil pwede namang mag-jump in ang lahat ng allied sorcerers para tulungan siya. With honor and dignity ay nagawang patunayan ni Gojo Satoru na siya ang pinakamalakas. Whereas Ryomen Sukuna naman ginawa na ang lahat ng kanyang makakaya para lamang matapatan si Gojo Satoru, nag-fail pa rin siya. I guess at this point ang natatanging paraan na lamang para makasurvive at para maligtas si Ryomen Sukuna ay kung gagamitin niya ang iniwan sa kanyang gift ni Yorozu at kung dadating si Kenjaku para tulungan siya. But this is where the chapter ends and next week ay magkakaroon tayo ng chapter break, so there won't be another new chapter para sa Jujutsu Kaisen. Pero huwag kayong mag-alala dahil surely sa pagdating at pagdrop ng bagong chapter ay magkakaroon ng napakalaking pasabog dahil hindi naman dito matatapos ang laban ni Gojo at ni Sukuna. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya huwag mo na kalimutan mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the next one.